Huwag kang mag-alak, o Israel, sa katuwaan, na gaya ng mga bayan, sapagkat ikaw ay nagpatutot na humihiwalay sa iyong Diyos. Iyong inibig ang upa sa bawat giikan. Ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi magpapakain sa kanila, at ang bagong alak ay magkukulang sa kaniya. Sila'y hindi magsisitahan sa lupain ng Panginoon, kundi ang Ephraim ay babalik sa Ehipto, at sila'y magsisikain ng maruming pagkain sa Assyria. Hindi nila ipagbubuhos ng alak ang Panginoon, ni makalulugod man sa Kanya. Ang kanilang mga hain ay magiging sa kanila'y parang tinapay ng nangagluksa. Lahat ng magsikain yaon ay mga papahamak, sapagkat ang kanilang tinapay ay parang sa kanilang ipagkakagana, hindi papasok sa bahay ng Panginoon. Ano ang inyong gagawin sa kaarawan ng takdang kapulungan at sa kaarawan ng kapistahan ng Panginoon? Sapagkat narito, sila'y nagsialis sa kagibaan, gayon may pipisanin sila ng Ehipto, sila'y ililibing ng Memphis. Ang kanilang maligayang mga bagay na pilak ay aariin ng dawag. Mga tinik ang sasakanilang mga tolda. Ang mga kaarawan ng pagdalaw ay dumating. Ang mga kaarawan ng kagantihan ay dumating. Malalaman ng Israel. Ang propeta ay mangmang. Ang lalaki na may espiritu ay ulol. Dahil sa karamihan ng iyong kasamaan, at sapagkat ang puot ay malaki. Ang Ephraim ay bantay na kasama ng aking Diyos. Tungkol sa propeta ay silo ng manghuhuli sa lahat ng kanyang lansangan. At pagkakaalit ay nasa bahay ng kaniyang Diyos. Sila'y nangapapahamak na mainam, na gaya ng mga kaarawan ng Gabaa. Kanyang aalalahanin ang kanilang kasamaan, kanyang dadalawin ang kanilang mga kasalanan. Aking nasumpungan ang Israel na parang ubas sa ilang. Aking nakita ang inyong mga magulang na parang unang bunga sa puno ng igos sa kanyang unang kapanahunan. Ngunit sila'y nagsiparoon kay Baal Peor at nangagsitalaga sa mahalay na bagay at naging kasuklam-suklam na gaya ng kanilang iniibig. Tungkol sa Ephraim, ang kanilang kaluwalhatian ay lilipad na parang ibon. Mawawala ng panganganak at walang magdadalang tao at walang paglilihi. Bagaman kanilang pinalalaki ang kanilang mga anak, gayon may aking babawaan sila na walang tao. Oo, sa aba nila pagka ako'y humiwalay sa kanila. Ang Ephraim, gaya ng aking makita ang tiro, ay natatanim sa isang masayang dako. Ngunit ilalabas ng Ephraim ang kanyang mga anak sa tagapatay. Bigyan mo sila, o Panginoon, anong iyong ibibigay? Bigyan mo sila ng mga bahay batang maaagasan at mga tuyong suso. Lahat nilang kasamaan ay nasa Gilgal, sapagkat dooy kinapuotan ko sila, dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa, akin silang palalayasin sa aking bahay. Hindi ko na sila iibigin, lahat nilang prinsipe ay mapagsalangsang. Ang Ephraim ay nasaktan, ang kanyang ugat ay natuyo, sila'y hindi mangagbubunga. Oo, bagaman sila'y nanganak, gayon may aking papatayin ang minamahal na bunga ng kanilang bahay bata. Itatakwil sila ng aking Diyos, sapagkat hindi nila dininig siya, at sila'y magiging mga gala sa gitna ng mga bansa.